Pahayagang binatikos ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa harap ng Commission on Appointments si DNR Secretary Gina Lopez. Hindi raw nagkaroon ng due process sa pagpapasara ni Lopez ng mga minahan. Wala po sa pagdinig si Lopez dahil bumiyahe siya sa Amerika. At nakatutok si Steve Dailisa. To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Sa pagharap ni Finance Secretary Carlos Dominguez III kanina sa Commission on Appointments Committee on Environment and Natural Resources, binatikos niya ang kasamahan sa gabinete, si Environment Secretary Gina Lopez. Sinabi niya hindi raw nagkaroon ng due process nang ipasara ni Lopez ang 23 mining companies at suspindihin ang 5 pa. I think there was some kind of failure in the charge of due process. And quite frankly, you know, my job here is to make sure I'm a member of the President's team and the cabinet. My job is to make sure that deficiencies of others are covered. Isa si Dominguez sa tumututol sa mga desisyon ni Lopez dahil malaki raw ang mawawala sa kita ng gobyerno. Sa taya ng MICC, nasa 821 million pesos na buwis ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno. Pero mas malaki raw ang mawawala kapag dinala sa korte ng mining companies ang reklamo sakaling hindi nasunod ang tamang proseso. I have to make sure that the potential liabilities of the government are covered. So if it takes us to do a proper due process so that the mines stay closed and that we do not have any potential damage claims, I have to make sure that this is done. 12 sa ipinasarang kumpanya ang umapila na sa Office of the President. Kahapon sinabi ni Pangulong Duterte na kahit mawala pa raw ang bilyong-bilyong kita mula sa mining industry, patuloy daw niyang susuportahan si Lopez. Tinanong din si Dominguez tungkol sa mga ulat umano na meron silang away ni Lopez. There is no spat. As I said, I am a part of a team, and in this particular time, my part is to make sure that the risks to government liabilities are managed, and that they are managed by making sure that due process has been followed. Wala kanina sa pulong si Lopez na kasalukuyang nasa Amerika, kaya na-question ng mga senador kung pagdinig o pulong ba ang nangyari. A meeting, whatever name we wish to call this, may I know whether the DNR was informed as chair and co-chair? Yes, that's why this meeting is recorded so that we can inform the secretary and the DNR and give them the copy. Ayon kay Senator Pacquiao, 50-50 pa rin ang tsansa ni Secretary Lopez na makalusot sa Commission on Appointments. Pero siniguro niya na wala munang mangyayaring botohan ng confirmation o rejection hanggang matapos ang Holy Week break. Pero dahil mapapaso na ang ad interim appointment ni Secretary Lopez, kinakailangang ma-reappoint muna siya ni Pangulong Duterte para manatiling kalihim. Marami pa kami mga katanungan. Ito yata yung pinakamatagal na pagdinig, no? Pag-confirm ng isang sekretary. May mga kinausap ako, tinanong ako, ayaw ko naman silang pilitin kasi may sarili naman silang desisyon. Isa sa tumututol sa confirmation ni Lopez ang Chamber of Mines of the Philippines. Mariin itong itinanggi na sila ang nasa likod ng pagpapabagsak daw sa administrasyong Duterte. Matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinopondohan ng mga mining company ang hakbang para mapatalsik siya sa posisyon. We vehemently deny that. We have no knowledge of any mining company that has any involvement in any destabilization effort. And once we do find out, once we secure any information on that regard, we commit to cooperate fully with government. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras.